Bongga. Hair follicle drug test lang? Ano na? Indignity na? Ang sagot? Si Congressman Libanan. Na ang dami niya nang nakuha ha. Kahit minority leader siya kuno. Ang dami niya na nakuha dyan ng AX, tupad, etc. Dahil akap dahil malapit siya kay Speaker Romualdez. Anong sabi niya? Huwag nyo naman daw ipa-hair follicle drug test si BBM dahil presidente siya. He should not suffer the indignity of a hair follicle test. Ano? Nakakainis naman itish. Hair follicle lang eh. Indignity na. Alright, reaction TVPS nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayong mga kareaksyon. Importante po ito mga kareaksyon. Ang pagpapa-air follicle test daw, indignity. Ibig sabihin po, indignity, para nakakababa ng pagkatao, ganun. Paano pag nag-a-apply tayo ng trabaho sa pagiging security guard? Mag-apply ka sa Jollibee, mag-apply ka kung saan-saan, mag-apply ka ng driver license, merong drug test? Presidente yan, hindi pa pwedeng mag-drug test yan? Sasabihin mo, indignity. Sira ulo ka ba, Libanan? Libanan ba yan? Anong apelido niya? Yung ano na yan, yung congressman? Indignity? Nakakababang uri ng tao ang pagpapadrug test? Yung pinadala mo ang Pangulong Duterte doon sa dahig, hindi ba indignity yun? Indignity. Anong ginawa nila sa... Kalimutan muna natin yung pagkakakidnap ng Pangulong Duterte. Ang usapin dito mga kareaksyon, air follicle drug test, na kung saan sinisigurado natin dahil ang ating mga trabahante sa gobyerno, sila ang umahawak ng pera at desisyon. Magkagera o hindi, taggutom, pagkain, gasolina, sila po ang may desisyon. Foreign policy, pero hindi ba sila dapat nating tanungin o obligahin na magpa-mandatory drug test, air follicle test man yan, urine test man yan, blood test man yan? Indignity yun. Mali naman yata yun mga kareaksyon. Di ba pag kukuha ka ng mag-a-apply ka ng seaman, may drug test. Magpapalipad ka ng aeroplano, may drug test. Magdadrive ka ng kotse, may drug test. Mag-a-apply ka sa Jollibee, McDo, kung saan. Huwag kayo mag-apply sa McDo, walang kwenta dyan. Mag-a-apply ka kung ano, may drug test. Nako. Ngayon, presidente, indignity, wow! Bakit? Addict ba yung presidente mo, Brad? Pag nalaman nilang addict, siyempre bababa ang dignity niya, ganoon. Ang dignidad niya, nakakahubaba ng dignidad. Wow! Hindi pala pwede nating obligahin kahit itong si Claire Castro, pakinggan po natin mamaya. Oy, Claire Castro, addict ka na rin ba? Tanong lang. Bongga. Hair follicle drug test lang? Ano na? Indignity na? Ang sagot? Si Congressman Libanan. Na ang dami niya nang nakuha ha. Kahit minority leader siya kuno. Ang dami niya na nakuha dyan ng AX, tupad, etc. Dahil akap dahil malapit siya kay Speaker Romualdez. Anong sabi niya? Huwag nyo naman daw ipa-hair follicle drug test si BBM dahil presidente siya. He should not suffer the indignity of a hair follicle test. Ano? Nakakainis naman itish. Hair follicle lang eh. Indignity na. Ibibigay mo lang isang hair follicle. Tapos wala na. Indignity na yan. When drug use and drug syndicates are a major problem in our country, ang president natin ay ayaw mag-lead the way into saying that stop drugs are bad for you, and we should fight drugs and fight these drug syndicates. Ayaw ni BBM. Yung SONA niya, meron ba siyang sinabi about drugs? Bakit? Hindi ba problema sa Pilipinas ang drug? Di ba problema? Malaking problema.
Hindi lang yung nag-addict sila dyan, kung hindi maraming crimes na committed by drug addicts. Okay, rehab. Pero, maraming drug syndicates sa Pilipinas. And the president should lead the way. Na sabihin niyang, drugs is bad for you. Stop drugs. Lahat ng government officials, lahat sa national agencies, at sa LGUs, magpa-drug hair follicle test. Oh, what's wrong with that? What's so undignified about that? Di ba, mga akla? Ano bang nakakaano dyan? Ay, so degrading naman. Hair follicle test nyo ako. It's so degrading naman. Ano? Degrading? Indignity? My God! Indignity talaga yun kung adik ka. Diba? Kung adik ako, abay malaki indignity yun sa Pilipinas. Kaya ako, magpapa-hair follicle test din. Pero antayin nyo yan sa birthday ko. Ito ang Badagulang Legal with Attorney Rowena Guanzon, ang inyong lingkod. Naku po mga kareaksyon. Yan ang sinasabi natin, no? So, ang nais po ni Senator Robin Padilla ay lahat ng public at public officers. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito. Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board 2008, kung saan hindi po hinahayaan at ito ay labag sa konstitusyon at sa privacy kung lahat po, pag sinabi po natin lahat, universal testing, mandatory universal or universal testing. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. Bakit natakot si Bongbong Marcos magpa-hair follicle test? Bakit natakot ang mga ito na palagay ko pa mga kareaksyon ito. Ito, ano ko lang to. Teorya ko lang to. Sinasabi nilang conspiracy theory. Parang conspiracy theory lang to, mga kareaksyon. Baka naman nangyari yung kay Montenegro para hamunin ng Malacanang na magpo-follicle test. Na magpa-drug test. Ano? Ako ano lang ko yan, ang tawag doon conspiracy theory lang. Ginamit po si Montenegro, si Nadia Montenegro, para mabuksan po ang usapin patungkol sa pag-drug test. Kapag inubliga si Robin Padilla na magpa-drug test, mananawagan si Robin Padilla na umpisahan sa Malacanang. Di po ba? Kung ako kay Senador Robin Padilla, huwag ka magpapadrug test hanggat hindi nagpapadrug test si Bongbong Marcos. Yun lang ang advice ko kay Senator Robin Padilla. Dahil kung sinasabi ng Malacanang na wala silang obligasyon at indignity ang pagpapadrug test, kung ako kay Senator Robin Padilla, alam ko hindi ako nagda-drugs. Hindi ako magpapadrug test. Hindi ako magpapauto sa mga tarantadong nagsasabing dapat ako magpa-drug test na ang mismong presidente ay may amoy. May amoy po yan. Na nagda-drugs di umano, drug addict. Dapat mauna magpa-drug test si Senator Robin Padilla. Ito ang tugon ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, Ako? Chairperson ng House Committee on Public Order and Nagisaw-saw pa itong si Valeriano. Oy, Valeriano, nangangamoy ng baho mo, boy. Nagisaw-saw ka pa dyan. Ikaw ba, hindi ka drug addict? Ay, hindi ka na, magpa-drug test ka. Huwag niyong obligayin si Binoy kung ang mismong Malacanang ayaw nila magpa-drug test. Sir, Senator Robin, huwag ka magpa-drug test para lalo silang mainis. Huwag ka magpapadrug test. Ako, kung ako advisor mo, huwag ka magpapadrug test. Ayaan mo sila. Ngayon, pag nagpa-hair follicle drug test na si Bongbong Marcos, okay na yun. Di ba? dapat mauna magpa-drug test si Senator Robin Padilla. Ito ang tugon ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano,
Chairperson ng House Committee on Public Order and Safety nang tanungin sa Senate Bill 1200 o ang Drug-Free Government Act ng Senador. Isinusulong ng panukalang sumailalim si hair follicle drug tests at confirmatory urine drug tests. Ang lahat ng halal na government officials at government-owned and controlled corporations. Giit din ni Congressman Valeriano, paglilihis umano ang isyu kasunod na mga ulat na may staff member ang senador na pinaghihinilaang gumagamit umano ng marijuana sa loob ng Senado. Mauna na rin siya muna siguro mag-drug test, di ba? Bakit ka naman magtuturo na kasi siyempre ang suspect natin doon. Bakit ikaw nagtuturo ka ngayon? Valeriano, umanda ka kay Yorme. Isusunod ka niya, inuna lang niya si Joel Chua. Stop niya talaga yung, kung totoo man yun, stop niya yung nagda-drugs at that time, nag-humidit ng marijuana. So it follows, as head ng office, siya yun, mag-drug test din siya. Pero wag, parang magtuturo ka kagad ng iba. Parang di tama. Anong hindi tama doon, Valeriano, di ba? Kukuha ka ng driver's license, magpapadrug test ka, tapos congressman ka, senador ka, presidente ka, ayaw mo magpa-drug test dahil addict ka, gano'n. Dito sa mga ghost na ito, mahirapan kayo talaga dahil multo ito eh. Mahirap hanapin ang multo, Mr. Secretary. Siguro, isa sa mga sasuggest namin, itong mga contractors na multo ang kanilang mga projects, mag-umpisa sila sa sementeryo. Ito na lang ang paggawa mo sa kanila, perfect yun kasi multo lahat naman ang kanilang projects. Even from this August chamber, kaya ho talagang nagsasawa na po ako. For example, Mr. Chairman, if I may just show this video clip. Kayo rin ho yung nagsabi, we might be able to start this year. And that was last year, Mr. Secretary. Now it's still in the feasibility stage, although parang nasa latter part na po. Tama po ba yun? So siguro tatanungin ko po ulit yung the same question I asked last year. Kailan ho kaya ito posible na mag-start po, Secretary? Yung totoo pong start. Kailangan ko po bang define yung start? So, siguro naman natin yung start. The detail engineering design, I understand, and the timeline, Your Honor, will take another year. Because this is a big project. Yes, another year. So, Another 2025. 2028. Actual construction, mga 2027. 2027 na yung actual construction. Civil works po. Kasi kayo, Secretary, last year, we would probably start next year. The Central Luzon Pampanga River Floodway and San Antonio River, San Antonio Swamp Ring Dike. Dito po nahuli po si Bonuan. Taon-taon nangangako po si Bonuan. Ngayon 2027 na naman. Nung last year 2025. Tapos 2026. Ngayon 2027 na naman. Talagang multong bakla. Multong bakla! Oy, kabayo! O, si ano pangalan niya? Si si Vice Caballo, multong bakla, multong bakla, multong bakla. Honor, this will be the major project that will actually we think will be able to contribute significantly to address the flooding problems in Bulacan and Pampanga. Dun sa video na pinakita ulit, that was last year. And then ngayon, ini-excite na naman tayo na may mangyayari na. First question is this really an integrated master plan, Secretary? I mean, siguro you can feel my emotions here, Mr. Secretary, if this is the third year na pinag-uusapan natin to, yung frustration po natin. And unfortunately, yung mga contractor, some politicians, they're also using this against me. Daming nagkalat na fake news, daming nagkalat na manufactured news na ako daw yung involved dito. For the past 3 years, inuupakan ko rito, lahat ng senador dito nagsasalita na. And yet, ngayon sa akin ho binabalik. Kaya itong mga contractors na to at itong mga to, iisa-isahin ko po ito in this hearing. Iisa-isahin ko po. And I swear to God, iisa-isahin ko po ito dahil nakakainit po ng ulo. The preparation for this project is already under ADB Loan 4424. It's actually the Preparation Innovation Facility.
This is now for the preparation of the project from feasibility study to detailed engineering design, Your Honor. So the detailed engineering design will be completed by the 2026, the entire stretch. 2026 construction might, or are you sure it will start on by 2027? Yes, and Your this is, again, you stand by your word, major program that will address flooding in Central Luzon. That's correct, Your Honor. Dahil sasama din ang loob ko pag sinabing walang feasibility study, lahat po yan may feasibility study. Is that correct, Your Honor? Unfortunately, Your Honor, I don't think so. Many of these projects that have been implemented over the years did not have any feasibility study. It's just a priority projects that have been included into the program. Wow, that's more frustrating and that's more depressing, Mr. Chairman. Because I myself, as a member of this institution, been asking for help with... Puro na lang pangako mga kareaksyon, puro na lang pangako. Kawawa naman po yung mga taga-Bulacan, mga kareaksyon. Kawawa naman po yung mga taga-Bulacan kung patuloy pong nangyayari yan sa kanila. Mga Pilipino din yan, mga kareaksyon. Mga Pilipino din po yan, kahit na taga-Bulacan yan, mga Pilipino yan. Bakit nyo ginagawa sa mga taga-Bulacan yan? Alam po ba ninyo ang Bulacan nagsimula pong lumubog at bumaba ang location ng Bulacan, mga kareaksyon. Pagkatapos pong sumabog ang Mount Pinatubo, tumaas po yung bandang Pampanga. Ngayon lahat po ng tubig, naging catch basin po, yung parte po ng Candaba at saka Bulacan, naging mas grabe. Kaya dito, yung mga DPWH saka itong Kongreso, pagtulong-tulungan naman po natin yung sitwasyon po dyan sa Bulacan. Nakakaawa na po yung mga kababayan natin dyan sa Bulacan. Hindi po sa siyempre, lagi na lang silang binabaha. Kung kaya yung mga kongresista na to, pag isang beses, pag lumubog, igawa natin sila ng tirahan doon sa kung saan yung lumulubog na lugar, tapos ayaan natin sila maglakad sa lubog. Tapos yung mga mga Mercedes-Benz, Land Cruiser, mga magaganda nilang mga sasakyan, ipaanod natin sila dun sa ilog para maranasan naman nila. Ay wag, kahit ipaanod natin ng mga yun, hindi naman nila pera yun Pera naman ng mga taong bayan yun. The department, and I never considered myself as an expert in flooding. I never considered myself as someone who knows what to do in addressing this problem. That's why we consult, we ask for experts. And now you're saying wala palang feasibility study, itong mga projects na ito na bilyon-bilyong halaga na ginagastosan ng ating pamahalaan. Itong 4 na taon from 2023, 1.07 billion per day ang budget ng DPWH. 2024, 1.34 billion pesos a day ang budget ng DPWH. 2025 this year, 1.37 billion pesos budget a day. Again, DPWH. And now in the coming 2026 NEP, 1.08 billion pesos budget a day. And then you're gonna say, Mr. Secretary, wala pong feasibility study and wag kayong magulat kung ghost project yung makukuha natin dito. Is that correct, Your Honor? As I pointed out, Mr. Chair, yung may mga feasibility studies are these big projects that in the major river basins, Your Honor. But for local projects that would cost, let's say, 50 million, 100 million, the only thing that we require is actually yung project impact analysis, Your Honor. Sige po, Project Secretary. impact analysis. I will wind up na doon and siguro next time pag-usapan ho natin yung feasibility. Let's go one by one. Nandito po ba, Mr. Chairman, yung MG Samidan construction? Oo. Gusto lang natin malaman, Mr. Chairman, yung vetting process ng DPWH tungkol dito, no? Kasi itong MG Samidan, several contracts nila have identical prices. Example, 96.5 million. We wanted to find out, were these projects subjected to a detailed cost analysis, Mr. Secretary, to ensure yung price, a fair pricing nito? Kasi tinignan ko po itong records, ito pong MG Samidan has 7 projects pegged at the same contract price. 96.5 million, lahat ng projects, same. And this is located in different provinces, Abra, Benguet, and Mountain Province. Hindi ho ba red flag na po ito, Secretary? Well, we'll soon find out actually, Mr. Chair, but I think for that purpose, I'm sorry.
I think ang kwan po nito, if it's the same type of project that is being implemented in several areas, they might. It's likely that they could have actually similar budgetary or the project cost could be. I will leave it at that. I'm sure may ginagawa ho kayong report. We'll look into this. I will be looking into this, Mr. Secretary. Dito rin po, MG Samidan, yung competitive bidding nila, no? Sabi ho ng COA has previously flagged the Abra DEO in its 2023 annual audit. I'm sure we have representatives of COA here. Nakalagay po dun sa report nila, no public bidding was conducted by the agency for the procurement of its goods due to splitting of its procurement into different portions, dates, as a result of insufficient planning and poor implementation of programs and activities. This is 2023, Secretary. Finlag na po ng COA, 2023, 2025 na po ngayon. And gusto lang natin malaman, ano yung justification, bakit na-bypass yung competitive bidding? Your Honor, I promise that I will look into this. Actually, this is my first time actually to learn about it. Thank you, Secretary. And just to expedite the process, at alam ko marami ho tayong gagawin, busy ho tayo, maraming mga senators who wanted to ask. Puntahan ko naman yung legacy construction. I don't know if legacy construction is here. Sabi po nung Government Procurement Policy Board, ang rating po sa kanila ay poor and unsatisfactory. Yung performance po nila dun sa summary report, dun sa legacy construction. Pero sila po ang among top 10 contractors. Now in 2022-2025, it is not just one of the top, Mr. Chairman, but the #1 contractor despite having projects that were poor and unsatisfactory. So, why is this contractor being favored? Hindi ho ba kasama itong comment ng GPPB, ng Government Procurement Policy Board, that if you look at their summary performance report, ang description ay poor and unsatisfactory? Mr. Secretary. We'll try to find out what year was this company rated for, Your Honor, because 2022 po, Mr. Chair. 2022 to 25. Yes. The process of this, Mr. Chair, as I learned, is actually that you have to, if you are rated poor and if you have not corrected actually the project that has been rated poor within a certain period of time, then you have to be blacklisted. But if you were able actually to correct actually what the deficiency of the project that was rated poor, and then I think that would erase actually your mark. And these contractors na nakita ko, in fact, mali-mali pa nga yung numero ko pala noong mga nakaraang panahon. Itong mga contractors na nasa Bulacan lahat, ni isa ho dito, wala akong kilala dito eh. Nagulat po ako dun sa lumabas na total number or figures na hawak nilang proyekto. And ngayon, may possibility pa na may ghost projects. I hope that siguro kung ibabalik yung death penalty, sana sila unahin na Senator Bato. Mr. Secretary, kanina sinabi ko this committee is willing to cooperate with your investigation. We're even willing to deputize a staff from this committee para lang makatulong doon sa paggawa ninyo ng investigasyon. Isang makatotohanan ng investigasyon. Doon sa 15 contractor, nag-identify sila ng 5 na halos lahat ng region ay kanilang na-operate. Ibig sabihin, may project sila in almost all regions. So, may 18 regions po yata tayo, kung di ako nagkakamali, Mr. Secretary. So, palagay nyo na lang, lahat ng 5 ito, Legacy, Alpha and Omega, St. Timothy, EGB, Road Edge, palagay mo, they operated in 15 regions na lang. Kasi almost, sabi nung observation ng President. Ang isa po kasing project, Mr. Secretary, kailangan may dedicated na equipment, may dedicated na technical personnel. Kailangan po matutukan natin, and we will
get to the bottom of this, sabi natin kanina. At kung kinakailangang sisirin namin ito ng minority leader, Senator Tito Sen, ay, nagdoble pala, Tito Sen, gagawin po natin ito, Mr. Secretary. Kailan po kayo mag-uumpisa nung investigation para po yung aming deputized staff, siguro mga 3 po yung siguro, ay palilista namin ang pangalan sa inyo? Actually, Your Honor, we have started, but we would be welcome actually. Si Bonoan, oy, mag-resign ka na, boy. Bonoan, mag-resign ka na. Matanda ka na, mag-resign ka na. Oh. Pero ano po? Now, the question is, yung pinag-uusapan po namin ni Rica kanina, which will take precedence? Is it... Ito po mga kareaksyon, nililigaw na po nila ang usapan mga kareaksyon. Ang usapan na to, dinadala po nila kay Kibuloy. Dadalhin daw po sa Amerika si Kibuloy at doon na malilitisin. Kasi nililigaw po nila ang usapan mga kareaksyon na ang tunay na usapan ay yung flood control at mga katiwalian sa gobyerno. Ngayon, ito pong si Bongbong Marcos, ikot ang tumbong niya kung saan flood control siya nakarating. Ngayon, nililigaw nila dahil hindi po nila kinagat yung NBI resignation. Hindi po nila kinagat yung mga iba-iba pang mga diversional tactics katulad po nung kay Nadia Montenegro. Hindi po kinagat ng taong bayan yun eh. Di ba hindi kinagat ng taong bayan kasi matagal na palang nangyari yung kay Nadia Montenegro. 2 buwan na yata nakakaraan, hindi po ako sure. Pero ngayon lang nila pinag-usapan, hindi kinagat. Ngayon, ito na naman, extrajudicial rendition na naman yata to. Gusto nilang itapon si Kibuloy sa Amerika. Itong administrasyon na to, mahilig siya magtapon ng tao eh. Mahilig siya magtapon ng tao, di ba? The cases here in the... Pero ano po? Now, the question is, yung pinag-uusapan po namin ni Rica kanina, which will take precedence? Is it the cases here in the Philippines o yung mga kaso niya sa Amerika? Okay, kung ating titingnan ang minutes ng treaty, no? Yung treaty na yan 2094 pa, no? Habang nine-negotiate nila ang provisions ng treaty. Merong declaration ang representative ng Pilipinas towards the treaty extradition na kanilang hinuhubog at that time, 1994. Sinabi nila, the municipal court would be inferior to the treaty provisions. Mm-hmm. In other words, in case of doubt or in case of conflict between the treaty provisions as well as the municipal law, which is the Philippine law, then the treaty provisions will prevail. Okay. So, which means, what does that exactly mean? Mas magiging priority yung extradition request ng Amerika, Attorney Rico? Well, hindi naman mas preferred ang kanilang ang sinasabi. These actually, Rica and Petra, these actually an international committee, no? Traditional extraditions would be agreement between parties, friendly parties on certain crimes offenses. Kaya, nagbibigayan ng dalawang parties na yan, the requested and the requesting parties, no? So they can say merong Article 10 or Article 11 ng treaty na nagsasabi habang nililitis yan sa Pilipinas, pwede namin hingin ang temporary custody ng na accused in the States so that we will try him also in the States, in the Federal District Court of California, the Santa Ana. So, pwedeng gawin nila yon. That's part, I haven't seen the request. Yeah, okay. Sinabi ni Ambassador Babes Romualdez, binigay na raw yan as early as June. But according kahapon sa ating report, I don't know kung meron ng subsequent report na hindi pa raw natatanggap ng DOJ. Although, in-interview na yata yung spokesman niya. Sinabi niya, top priority raw na dapat matapos ang litisan kay Apollo Kibuloy at dapat ma-serve niya yung kanyang sentence dito sa Pilipinas bago sila mapunta sa Amerika pursuant to the extradition, assuming it is accepted by the requested party. Sentence ang pinag-uusapan po, Attorney Rico? So, ibig sabihin, magkakaroon muna ng trial, decision, and then sentencing. At
pagsisilbihan niya muna kung ilang taon siya, kung halimbawang ma-prove nga siya na guilty, before siya, bago pa siya ma-extradite. Opo. Pero merong isang mechanism na nagsasabi under Article 11, Paragraph 1, na pwedeng temporarily surrender ng Philippine jurisdiction ang accused sa Amerika for trial. Pwedeng temporarily surrender with the undertaking of the US government, the State Department, na ibabalik naman nila yung akusado kung kailangan. Opo, pero what happens, attorney, no? Kung kunyari, sabihin natin na pumayag, ipadala sa US si Pastor at nilitis, nagkaroon ng verdict, nagkaroon din ng sentencing, pero dahil nga pahiram lamang ang kanyang pagpunta doon, ibabalik ba siya dito sa Pilipinas? What happens to the sentence dun sa verdict na ipapataw ng US court? Ang sabi sa treaty, pwedeng concurrent ang service ng conviction. Which means negotiated yan. Pwede nilang habang sineserve ang sentence, kunyari na convicted siya sa Amerika, sa District Court ng Amerika, pending appeal, kung nag-appeal siya, pwedeng ibalik din naman dito sa Pilipinas para itry naman siya tapusin ang kanyang dalawang kaso sa Pasig Court at saka sa Quezon City Court right now. So it's not one sentence added to the other. It can be served concurrent or simultaneously. Binibilang na yung taon. Correct, and that is consistent with what we call the principle of dual criminality clause. Okay. They can be concurrently tried. Right. They can be concurrently served, assuming the guy is convicted. Then pwede magkatugma yung dalawang yon, depende na sa dalawang requested party at saka requesting party. The requesting party is US, the US State Department, and requested party is the Philippines pursuant to the treaty. Magkaiba po yung kaso niya doon at dito, pero parehong lilitisin, parehong bibigyan ng sentencing. Saan po ang mas may bigat na kanyang paggagawan ng sentence? Dito po ba sa Pilipinas dahil isa siyang Pilipino? Hindi dahil sa Pilipino yan Parang nangyayari dyan Hindi tinitingnan ng, of course, tinitingnan din ng citizenship, but that's not really very material here. Ang mga indictments, ang mga na binasa sa District Court ng US last March 2024, binuksan na yung warrant, no? Yung warrant of arrest, no? Mabigat din yata at may mga ibang ingredients ng payments sa Amerika na wala naman dito sa ingredients dito sa Pilipinas. But nonetheless, there are concurrent jurisdictions on certain offenses that are actually enunciated in the treaty. For example, sex trafficking, violation of visas, for example, that are also material in the U.S. District Court. So may kaibahan yon, pero at the same time, di naman makahiwala yon because they may have come from the same transactions that are covered by the extradition treaty. Okay. Attorney Rico, all things being equal, huwag na natin pag-usapan muna na may priority ang Pilipinas, ano po. Pero ang basis po ba could be how severe or how serious the crimes are in the US as opposed to the Philippines? It's possible. I haven't read the request, Peter and Rica, no? Opo. Have you request of the extradition? No, not at all. Dala-dala, no? Opo. Hindi pa ito pinapapublish ng Department of Foreign Affairs yan, no? Opo. Wala din daw pong copy pa sa akin lang to, no? Maraming mga aspeto sa District Court criminal cases na, for example, labor related, yung mga sexual trafficking. And the fraudulent procurement of visas, for example, na very sensitive ngayon ng Trump administration. So, pwedeng pumunta yan dito sa elemento ditong extradition request. Okay. All right. Let me see if I can put this in a very diplomatic manner, Attorney Rico. Hindi kaya, from a political standpoint, mas magiging convenient para sa Pilipinas na
ipadala na lang siya sa Amerika. Parang ano to, Doon na lang. parang merong kakapares ito eh. Oo. Palagay ninyo, Attorney Rico. Hindi lang convenient yan na Peter, no? Merong underlying reasons kung bakit may extradition treaty, no? Both the requesting party, meaning the US, and the requested party, meaning the Philippines, would avail of the benefits of the extradition. For example, preservation of the pieces of evidence in the respective jurisdictions. Number 2, preservation of the witnesses. Baka mamatay na ibang witnesses, mamaya napakatagal ng nililitis dito sa ating bansa. Let's say 10 taon na bago matapos yung ating namatay na yung mga witnesses sa Amerika. And vice versa. Pwede rin sabihin ng accused, meaning si Mr. Kibuloy, na I want to preserve my witnesses. So vice versa, pwede na nilang litisin doon at ihalag na nila ang mga witnesses doon sa Amerika. So, both ways pwede mag-benefit ang requested party na nandun ang akusado at yung requesting party na humihingi ng extradition. Both would be applicable yung benefits ng extradition treaty. Yeah, because politically speaking, very thorny issue po itong kay Kibuloy. Kaya iniisip ko nga baka mas maganda kung isipin ng ibang mga opisyales na mas maganda doon na muna natin ipadala, 'di ba? Ang tanong po Attorney Rico, can he be tried knowing na nandito na siya, in custody na siya dito sa Pilipinas? Can the US try him in absentia? Mukhang hindi po pwede. Dapat in person po siya doon. Ng criminal case po ito. Maari po ba na itong extradition request ng US ay makapag-speed up doon sa proseso ng paglilitis ng mga kaso niya dito sa Pilipinas? Malaking bagay po yan. In fact, sabi ng spokesman ng DOJ kahapon yata that they will try their best to expedite it. But when you talk about expediting criminal cases in the Philippines, wala na akong sasabihin doon. Kayo na magsabuhusga kung gano'ng kabilis yan. Tatanungin ko nga po, mayroon na bang update I feel you, sir. I feel you. Kasi sabi ni Peter, you have to be subtle about it. Subtle about it. Pwede pong kayo diretso. Kami po, mahihirapan kami. Ayun po. Well, I've been in practice for more than 40 years. And usually ang criminal cases, unless na may special tingnan po ninyo sinabi nitong tao na ito mga kareaksyon. Sabi niya, kailangan daw, kahit na hindi dadaan sa proper procedure si Kibuloy, pwede raw na madaliin na kasi baka mamatay ang mga fake witnesses. Kahit na wala sa, kahit nalabag sa batas, gagawin nila yon para lamang ma-preserve yung mga witnesses. Mali po yun, sir. Mali po yun. Kaya dito mga kareaksyon, nililigaw po nila ang usapan, dinadala na naman nila kay Kibuloy, na alam naman natin mga kareaksyon, ito po ay mga pagtakip lamang sa isang gobyerno, isang administrasyon na inutil, na walang ginawa kundi mag-party-party, magpulburon at kung ano-ano pang katarataduang ginagawa nila, pagnanakaw dito, pagnanakaw doon, ng itlog ng kapitbahay ko. Mga kareaksyon, maraming salamat muli sa pagsama niyo sa napaganda reaction video na ito. Huwag po nating pabayaan ang ating bansa. Patuloy po natin buksan ang ating mga mata para may report po natin. Huwag kay Bongbong Marcos, kay Sara Duterte natin nire-report. Dahil pag upo po niya sa 2028 ay wala po. Tapos lahat ang mga yan. God bless you all. Shukran. Duterte. 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 Duterte.